na marami ang hindi makarelate o di kaya parang medyo nabitin eh. No? O kaya nai-intimidate dahil parang masyadong komplikado. To explain stocks in simpler terms, we have stock trader and financial consultant, Mr. Marvin Guerra. Good morning, Marvin! Good morning, Marvin! Good morning, good morning. Ayan. Welcome to the show. Welcome to the show. Yeah, we're so happy to be here, Marvin. Okay, thank you. Kasi suki na talaga ito ng license siya, kaya welcome ka niya. I'm so happy to be here, Marvin. Okay, thank you. Ayan. Okay, balik ka lagi. Okay, last week nandito ka, Marvin. Yeah. Kaya lang wala ako. Pwede bang kahit konting recap lang? Okay. Dahil ang pag-uusapan natin today nga, itong pag-i-invest no, Stock sa market. stocks. Oo, parang konting recap lang para din sa mga kaalaman ng lahat. Yung maganda, over the past 4 weeks na, hinimay-himay natin yung stock market eh. Kasi yung pinaka-goal natin, lahat ng mga misconceptions ng tao kung ano yung stock market, mawala yun. Kasi pinag-usapan natin na di mo naman kailangan maging sobrang yaman para mag-invest sa stock market. Kasi pwedeng 1,000, 2,000 lang, makabili ka na ng stocks na pakonti-konti din. 1,000? Pwede? Oo, pwede. Yun yung mga pinakita natin na malalaking fast food chain or mga bangko. Less than that amount, pwede ka na maging part owner ng mga negosyo na yun. Tapos yun din, pinag-usapan natin na pag nag-invest sa stock market, hindi siya sugal. Kasi yung sugal, lagay ka pera, hindi ka sure kung kikita ka. Pero pag nag-invest ka sa stock market, you're putting your money sa mga negosyo na alam mo na malalaki. O na alam So, mo ibig sabihin, pagka nag-invest ka, siguradong na kaagad dyan, kikita yung pera mo. Ganun ba? Parang walang parang risk nga na, baka hindi kumita yung pera mo. Ganun ba? Siyempre, parang katulad ng kahit anong bagay, may risk lahat yan. Parang, yun yung example na binigay ko last time na pag tatawid ka ng kalsada, may risk din yun, pwede kang masagasaan eh. Pero anong gagawin mo kung para hindi ka masagasaan? Tatawid ka sa pedestrian lane, tatawid ka pag green yung ilaw, titingin ka sa kaliwa, titingin ka sa kanan. Yung trabaho natin bilang investor, since pera natin yun, kailangan natin bawasan yung risk na nandun. May risk naman siya, kasi negosyo yan eh. May times na yung negosyo na kikita siya ng maganda. So, paano mo ma-avoid para hindi ka mapunta sa ganon? Pipili ka talaga. Ng magandang kumpanya. At? Kailangan mo mag-aral ng mabuti. Kailangan mo, di naman sobrang aral na lahat ng panahon mo, wala ka ng social life, tingin ka na lang ng stocks. Hindi naman ganoon. Pero, kailangan sure ka lang na yung binibili mo, naniniwala ka doon. Na yung binibili mo, it's worth talaga your time, it's worth your effort. Tingin mo din over the next 5, 10, 15 years, kikita yung binili mong stock. Actually, Ate Ella at saka Marvin, na-try ko mag-invest sa stocks, pero through a bank. Okay. Yung bank yung parang naging middleman namin. Okay. Kasi, although gusto ko subukan yung totoo nga sa stock market, hindi ko kasi alam kung paano pipili ng mga kumpanya. Okay. So, for example, for someone na baguhan talaga, paano ba namin malalaman alin yung maganda, saan maganda mag-place saan maganda bumili ng stocks? Paano ba yun? Okay, yung kung anong stocks yung pipiliin, okay yan, pag-uusapan natin yan next week yun sa topic natin next week. Oo. Hindi, pero okay lang yun. Pero para may abangan kayo, anong maganda. Pero clue lang dun. Isipin nyo, anong kumpanya, anong mga produkto tingin nyo, existing pa sila 10, 20 years from now. Kasi kung alam mong papatukin pa rin sila ng mga tao, ba't kakakabahan na malulugi sila? Mga ganun, yung mga malalaking mall, yung mga malalaking bangko, yung mga malalaking kinakain mo araw-araw, ganun. Okay. Yun. So, basta abangan natin yan for next week. Next week yan. So, mamaya abangan natin. Kailangan ko, halimbawa ako, mag-i-invest ako, kailangan ko ba ng isang investment analyst para i-guide ako kung ano yung magandang pasukin ko? Okay, Tama ba? yan yung magandang question kasi lahat ng tao iniisip na pag mag-i-invest ka sa stock market, kailangan mo maging accountant, kailangan economist ka, kailangan may financial background ka. Oo. Pero para sa akin, that's one of the biggest misconceptions na naging harang siya na mag-invest mga tao sa stock market. Kahit ako nga, yung background ko nung college ako, sobrang laki sa finance. Course ko nung college, engineering. Pero ngayon, nag-invest ako sa stock market. Wow. Oo. Ano yung sabihin nun? Yung stock market, hindi siya kasing hirap na kala ng ibang tao. Pero syempre, to balance things out, hindi rin siya ganun din ka, parang dali na nag-invest ako, hindi ko na-aralin. Kailangan i-aral pa rin siya. May sort of due diligence na ginagawa natin na pera natin eh. Kasi sometimes, bibili tayo ng cellphone, we spend a lot of time and energy para mag-research ka ng magandang cellphone. Why not gamitin natin the same energy sa pagpili ng stocks na gusto natin? To give you a good example, meron isang 11-year-old. Wow. 11? Nag-invest na kaagad? Who attended our sessions. Kasama yung tatay niya. Yung tatay niya, una lang, gusto lang niya masama yung anak niya para ma-expose doon. Pero apparently, kasi yung courses sa seminars namin, 5 modules yun. Siya,
nag-attend ng una, yung tatay, silang dalawa mag-ama, nag-attend ng una. Pero yung anak, pinagpatuloy ng mga anak sa susunod. At 11 years old, wala pa siyang grade 6. He's investing in the stock market. Wow, galing Wow. So kailangan namin mag-seminar muna bago kami pumasok sa ano? Hindi naman. Hindi Ito naman. lang ko O mas maganda na Siyempre, pagdating sa information, pagdating sa knowledge, the more knowledge is power. The more information you have, tutulungan ka maggawa ng tamang desisyon eh. Pero ngayon, yung maganda ngayon, everything is in the internet. Pwede kayo manood ng Rise and Shine para makakuha ng mga informational topics. May mga libro, may mga seminars. Ang dami dyan. Madami kang choices eh. Kasi understandable, ibang tao, mas mahilig magbasa, ayaw makinig ng lecture. May mga tao naman, gusto lang nila manood ng videos. So, madaming options. Pero wag na wag kayong papasok sa stock market pag hindi mo naiintindihan or hindi mo alam or papasok ka lang kasi, uy, alam mo to, magandang stock to, bilhin mo to. Huwag ka papasok dahil chismis or may nagsabi sa'yo. So, hindi kailangan accountant ka, hindi kailangan ekonomista ka, pero kailangan nag-aral ka, kailangan confident ka. Kahit sa negosyo na parang na-cover mo lahat ng mga possible basis na paano ka malugi, ano yung pwedeng mangyari pag ganitong sitwasyon. So, maganda yung nabanggit niya kanina, hindi kailangan maging accountant ka, economist ka. So, paano kung halimbawa nga, kailangan ba araw-araw babantayan ko yun? Okay, good question. Yun nga a lot of people, kala nila, pagdating sa stock market, kailangan minuminuto, tinitingnan ko yung mga numerong gumagalaw na gano'n. Oo. Kasi ano yun eh, arrows yun, pataas, pababa, di ba? Pag green, masaya sila. Pag red, hindi. Oo, gano'n. Guilty ako dyan. Dati nung nag-invest ako, as in, bumabad talaga ako sa internet. Tinignan ko ng buong araw. Nag-start siya ng 9, di ba? Yeah. 9 to 3:30, tama? Yes. My God, naalala ko pa. And then, binantayan ko talaga siya. Yun nga, yung iba ganun yung ginagawa. Okay. Pero hindi kailangan. Para sa akin ito yung number one rule ng investing. Yung investment, the rule of investing is money making money for you. Kung binantayan mo siya every minute, parang nagtrabaho ka na rin. It's not anymore your money working hard for you kasi you're exerting effort na bantayan siya on a regular basis. Pero what am I saying? Pwede mo ba siyang bantayan na kumita ka? Pwede. Pwede ka rin bang kumita kahit di mo bantayan? Pwede rin. Bakit? Okay. Number one, nag-i-invest ka sa negosyo pag nag-invest ka sa stock market, parang nagiging kang part owner ng negosyo na yun. So for example, nakisosyo ka sa pinakamalaking mall sa Pilipinas. Kahit di mo siya bantayan ng isang buwan, basta confident ka. Parang ganito, question ko, nag-partner ako sa malaking mall, tingin mo malulugi siya in 1 month? Ano? Hindi naman eh. Malulugi ba siya in 1 year? Hindi. Tingnan mo, isipin mo, EDSA pa lang, sobrang daming mall from one side of EDSA hanggang sa pinakadulo, isang kumpanya lang lahat yun. Pag nag-invest ka doon, malulugi ba siya? Hindi, kasi lahat ng tao, kada 15, kada 30, nagsha-shopping. Correct. Pag-holiday. Kaya parang hindi talaga malulugi. Kasi it gives you an option pa, 'di ba? Para sa akin pag nag-invest ka doon sa mga malls, instead of you being a customer ngayon, part owner ka na. Pagpasok mo doon sa mall, pwede mo sabihin, ano may-ari nito, 'di ba? I'm a part Oo, owner. part owner. Tuloy doon mag-invest sa mall. No? Actually, mga malls, I guess yung tulad na sinabi ni Marvin, yung mga stable na businesses, yung alam natin na in the future, hindi naman ganun kabilis mawawala. Tsaka, ayun kahit di ka accountant, kahit di ka ekonomista, parang isipin mo, mag-invest ako sa kumpanya na nagbibigay ng serbisyo ng kuryente o tubig, lahat ng tao, araw-araw, gumagamit nun. Lahat ng tao, magbabayad para hindi sila maputulan. So, every month, kikita sila. So, ako, hindi ko na kailangan bantayan. Tapos, pag tinignan mo yung returns, for example, isang malaking fast food chain, yung stock price niya, 14 years ago, 10 piso. Ngayon, 190 pesos na after 14 years. Wow. So, kailangan matyaga ka rin, yung patience mo. Yun yung pinaka-importante. Patience, walang emosyon. Kasi ibang tao, pag bumababa, natatakot. Parang, pera ko, baka mawala. Pero yun yung maganda doon. Kailangan nilang tignan, yung bumababa, yung presyo lang. Pero yung negosyo, kumikita. Matakot sila pag yung negosyo yung nalulugi. Correct. Correct. So for example, ito na, nag-decide na ako na parang gusto ko na mag-invest. Ano ba dapat yung mga tingnan ko, Marvin, bago ako magsimula? Okay, number one, kailangan mo ng broker. Hindi ka maka-invest diretso sa stock market pag walang brokerage firm. Kunyari, ganito yun. Andito yung stock market, yung brokerage yun nasa gitna. Sila yung parang gateway mo para makapag-invest sa stock market. Ngayon, hindi ganun kahirap sa maghanap ng broker kasi very, very, very regulated siya. Iilan lang yung pwede maging brokerage firm dito sa Pilipinas. Para malaman yun, pse.com.ph, yung official website ng Philippine Stock Exchange, andun lahat ng mga registered na brokers. So, kailangan mo ng broker.
mahirap ba siya? Broker. Mahirap ba siyang hanapin? Hindi. Kasi ngayon, yung gusto ko ngayon, it levels the playing field kasi lahat ng madaming broker ngayon, online na. Ibig sabihin ng online, kahit nasa bahay ka, kahit nasa phone ka, pwede kang bumili, pwede kang magbenta ng stocks. Hindi katulad dati, kailangan nasa bangko ka, kailangan tawagan mo yung broker. Or kunyari, yung mga kababayan natin OFW, sobrang dami na ngayon OFWs, lalo na sa Middle East, nag-i-invest sa merkado natin dito. Kasi kahit ibang time zone sila, mag-online lang sila pwede. Hindi na nila kailangan tumawag na, oy, kailangan ko itong bilhin na stock na to. So, ganun. Punta sila dun sa, syempre, importante, kailangan nila ng bank account. Hindi ka pwedeng start mag-invest kung wala kang bank account kasi dun nila parang linilink lahat. Pag maglalagay ka pera, galing bank account mo, pupunta sa broker, tapos pag gusto mo mag-withdraw, broker mo babalik sa bank account mo. Oo. So yun, number one, kailangan mo broker fill up ng forms. Parang normal na pag nagbukas ka sa bangko na kailangan mong mag-present ng mga ID, mga identification. At follow up lang, no, meron tayong, we have a text question here. Are you required to register and to where? What would be the first step? Okay, oo, pag open mo ng account sa broker, kailangan mo mag-register. Fill upan nila, screen nila yung application mo. Pagka-screen nila, approve nila, bibigyan ka nila ng username tsaka password. Parang yung sa mga online banking na ginagawa, they will give you username, password, tas yun na. Kung marunong kayo mag-Facebook, para sa akin na ganun lang siya. Login ka, tas click ka lang, buy, sell, ganun lang siya. Ganun lang yun? Oo, kailangan mo lang piliin. Kunyari yung Rice and Shine, isa siyang kumpanya, bibilin ko lang Rice and Shine, 100 shares of Rice and Shine at yung presyo na gusto mong bilhin. Para lang talaga siyang palengke. Kaya nga siya tinawag na stock market kasi sa wet market, nabibili mo bangus. Sa stock market, binibili mo stocks. Kaya siya tinawag na stock market kasi pwede kang maghagil. Okay, gusto kong bilhin tong stock na to ng 10 piso lang. Di ba sa palengke, naghahagil ka rin. O, patawad naman, ganun. Ganun din sa stock market. Okay yun, ano? Parang, ngayon alam ko na pagka mag-invest ka pala sa stock market, no? Parang, namimili ka lang din. Pipili ka ng yung the best, yung quality. Oo. Tapos, ganun din yung sa stock, kung ano yung pinakamagandang... Naging ano kasi, naging parang misconception na yung iba kasi bibili sila ng mga maling stocks na hindi naman nila alam kung ano yung laman. Hindi kasi alam mo, nasa isip ka agad nila, Marvin, ano, pagka stock market, maraming pera yan kailangan, marami akong pera, malaki dapat ang kapital ko, yung mga ganon. So ngayon, yun lang pala, parang napakasimple lang. Yes, as low as 1,000, no? Yeah, so for example, gusto mo mag-shopping sa palengke, pili ka, may 2,000 ka. Anong bibili ko? Bangko, 1,000. Fast food chain, less than 2,000. Anong gusto ko? Mall, 1,500. Ganun. So, di ba Hindi pala maganda siya? complicated ang stock market. Pipili ka lang talaga kung anong gusto mo. Tapos, Yun yung gateway mo. Pag nagka-broker ka, yun na yung start. Kasi lahat ng pwede mo makitang research, lahat ng mga data para matulungan kang gumawa ng tamang desisyon, andun na rin. Andun na rin yung pag buy and sell mo. Ano lang talaga siya? Parang Facebook. Hindi siya, kung marunong kayo mag-Facebook sa mga nanonood, kung may Facebook account kayo, yun lang din yung pag-trade online. So correct me if I'm wrong, Marvin, one of the challenges, or I guess ito yung isa sa pinakamalaking challenge lang talaga, is choosing which company to invest on, di ba? Parang, and of course, sa part natin, kailangan din i-educate natin yung sarili natin na pag-aralan din natin yung kumpanya. Ano siya, may two ways kasi para mag-invest eh. Pwede kang maging active na nag-invest sa stock market, yung katulad na sabi mo na regular kang tumitingin. Oo. Pag ganun, mas madami yung mga parameters na kailangan mong isipin. Ano ba, ngayon ko ba kailangan to benta? Ngayon ko to kailangan bilhin? Pero kung gusto mo maging passive na may trabaho ka, or nasa bahay ka, may anak kang inaalagaan, pwede kang maging passive. Ano yung sabihin ng passive? Bili ka ng kumpanyang naniniwala ka, na tingin mong kikita siya, tingin mo maganda siya, maganda yung may-ari, okay pamamalakad nila, madaming sumusuporta sa mga produkto at serbisyo nila. Tapos pakonti-konti, bilhin mo yun, tapos hold on to it for a very long time. Parang long-term investment na labas. Parang tinitignan mo na instead na magbukas ako ng sarili kong restaurant, mag-invest na lang ako sa stock, sa kumpanya na merong restaurant sa stock market. Okay. Pero ako siguro kung mag-i-invest ako, kukunin ko si Marvin. Oo. Para mag-guide sa akin. Marvin, para sigurado. tumanda ka sa kaka-text namin na, Marvin, saan maganda? Si Ella nga, lahat Viber, Facebook, tapos tawag. Kailangan mag-lunch or dinner tayo. Pag-usapan natin yan, natituro mo sa akin kung saan ako mag-i-invest. Oo. Ako rin, isama niyo ako dyan. So, baka anong gusto mo nga ibigay na advice dun sa mga gustong mag-invest ngayon? Okay, fourth week na natin about sa stock market. Yung encouragement ko sa inyo, mag-aral kayo na mag-aral, try to read as much, maghanap kung ano yung pwede nyo gawin para makapagsimula kayo. Tsaka bukod doon,
magsimula kasi kung hindi natin simulan, makakalimutan natin eh. And sayang eh, yung nakalimutan ko sabihin to, over the past 6 years, 300% yung tinaas ng stock market natin. Pero yung nakinabang doon, puro foreign investors. Para sa akin, naniniwala ako panahon na para Pilipino yung kumita Oo doon. naman. Kasi dapat tayo naman. mga kumpanya natin eh. Correct. Oo nga. Puro na lang mga foreigners. So, alam mo na anong gagawin natin after the show. Log in. Yun agad. Buy, sell, Buy, sell, You know. yun agad. Anyway, thank you so Thank you so much, much, Marvin. Thank you so much, Thank you so Siyempre, much. next week, Wednesday, no? Ulit. Yes. Pag-uusapan pa rin natin kung ano yung magandang papasukin natin na Oo. piliin natin stock Yan na. Yan ang pinakagusto ko din. Okay. Kaya